Hello guys. So, kwentuhan tayo habang nagpe-prep ako ng strawberries. Deliveries kasi namin ngayon guys ng mga prutas. So, ayan, normally pag Tuesday ganito lang ang gawa ko. Receive ng deliveries, then normally ang strawberry ang namin kasi kailangan namin tanggalin yung mga dahon-dahon, and then kung ano yung kulang na stocks. Since drink station kami guys, fresh fruits din ang gamit namin. So ito, fresh fruits ang namin. Sa mga juices naman, fresh cut yun on the spot namin siya naglaro. So dito sa strawberry, pag mga ganito kalalaki, hiwain ko siya. Kasi pa-install ko sa isa. So, ang pipilitin mo. So, guys, medyo hindi busy pag ganitong araw. Kasi mahina yung school days dito. Pero pag summer, lakas naman guys, dire-diretso yun. Kasi kapag ganito dito kasi wala namang ibang puntahan ng mga tao guys. Mall, park. Yun naman, park dito tayo sa atin. Sa Pinas na ang dami ng pupuntahan ng beach, hiking, ang dami. May mga nag-hike din during summer kasi hindi naman magagawa yung pagpunta. Hindi sa mga camping, yung buhay dito sa Canada guys. Kaya talagang halos lahat ng tao dito may sasakyan. Pero ayun nga, magastos din. Kasi may insurance lahat. Bahay, may insurance. Telepono nga guys, may insurance lahat. Lahat may insurance. Health insurance, life insurance, madami. Lahat. Kaya grabe ang billings dito. Marami ka talagang babayaran dito sa Canada. Kaya kung tatamad-tamad ka dito sa Canada, wala magiging homeless ka talaga. Which is talagang na-realize ko. Oo nga. Madaming opportunity dito sa Canada. Sabi ko nga, kung ako lang talaga ang PR or Canadian citizen, madaming opportunities. Pero, parang naging na dito sa Canada na yung mga Pinoy, ayaw na rin ng restaurant jobs. Kapag na-PR na, pinapasok na nila yung medical field. Maganda naman kasi yung rate. Siyempre, dun ka nga naman, di ba? Sayang dun lang rin naman kasi ang PR, nire-renew din siya for 5 years. After 5 years, renew mo siya. So, pag-iipunan mo na naman yun. Another bayad na naman yun, guys. Another 500,000 siguro. Or kasi hindi ko lang sure kung parehas ba ng application yung nauna yung mag-a-apply ka kasi per head ang ata nun. Parang gano'n. Yun. Kaya yung mga tao dito busy. Work. Double, triple, minsan times 4 pa ang jobs. Kasi nga, ganun nga yung buhay dito. May downside, may may good side din naman. Lahat naman siguro ng bansa, guys, comment down below, no? Kung kasi sa Pilipinas, simpleng buhay. Yes, ma-achieve mo, simpleng buhay. Magtanim ka lang ng talbos kamote. Tanim ka lang ng gulay, gulay-gulay.
Oo, may manukan ka lang or ano, makapag-ano ka na, makakain ka na, 'di ba? Pag wala kang ulam, andiyan ang kamag-anak mo, magulang mo, or kapatid mo, or ano mo, na pwede mong hingian. Pwede mo silang hingian ng pang-ulam, yung gano'n. Pero dito hindi. Hindi guys. Kung sa makikita mo, hindi mo nakikita yung mga kapitbahay mo. Ganun. Kasi nga busy nga, sub-sub nga sa trabaho. Unless super yaman mo, no? Yung business owner ka na. Pero business owners pa rin dito, guys. Ano pa rin sila, hands-on pa rin sila. Nag-duty, minsan, para makasave ng labor cost, ng pasahod. Sila na yung ah, tatayong manager. Kung sila na. Yun. Meron akong kakilala dito, guys. Matandang Chinese. Dalawang branch niya. Dalawang branch niya ng restaurant, Japanese restaurant. Ngayon, hindi siya kumukuha ng manager. Siya. Hmm. Kunyari, papasok siya ng umaga dito sa isang branch niya. Tapos, aalis siya ng mga bandang after peak hour. Though meron naman siya atang na pinagkakatiwalaan. Pinoy din. Pinagkakatiwalaan niya na sabi nila sip-sip daw. Pero ayokong mag-comment doon. Basta yun lang yung ano. So, papasok siya, 9:30, umaga ano to, sa, sa isa niyang branch dito sa malapit sa amin. Tapos, ang gagawin niya, after peak hour, siguro doon naka-duty yung trusted niya na employee. After nun, pupunta na siya doon. Siyempre, dadaan siya dito sa store namin, no? Punta na siya doon. Tapos, pag nag-store close na doon, or minsan, 3 hours siya doon, lakad na naman siya, dala-dala niya ang bag niya, punta na naman siya dito sa kabilang branch. Siguro, check kung kumusta ang nila, ang flow, kumusta ang ano. Tapos, minsan, nag-ano pa siya, guys, nag-cashier. Kaka-share din siya. So, pag umorder ako sa kanila, siya ang nagkaka-share eh. Napagkamalan niya nga akong owner din dito kasi everyday daw, minsan opening to closing ako. Kasi no, sabi ko ano lang ako, manager lang ako dito dyan. Pero owner ini nasa Toronto, Toronto based. So, yun, balik na tayo kay Lola. Ano siya, punta siya. So, pagdating ng closing, gagawin niya, it's either kung doon siya manggagaling, na-check niya na yun, naalis na siya. Minsan, makakasalubong ko pa siya na babalik siya dito sa kabilang branch. Makasalubong ko pa siya, i-check niya pa yung ganun. Na yun, matanda na siya, na Chinese. Masipag. Yun yung style dito sa Canada. Work kahit na business owner ka na, mo pa rin, hands-on sila. Kasi more on family business dito sa Canada, guys eh. More on family business. Hindi siya yung sa atin, franchise, ganun. Tapos sipag ang mga tao dito sa department store. Yung parang department store natin dyan sa Marshalls. Makikita mo meron pang siguro nasa 80s na yun or 70s na yun. Nag-work pa din. Merchandiser. Checking ng mga Go-work pa rin sila. Kasi nga, kapag hindi ka, dito, hindi ka naging wise sa pag-spend ng pera mo, kung kunyari, okay pa ang income mo, kung hindi mo magandaan ng future mo, wala, magiging homeless ka talaga. Kaya, marami ring homeless dito, guys. Mga pulubi, marami, pero hindi sila kagaya sa atin na minsan yung mga homeless, sila pa yung gumagawa ng crimes, di ba? Hindi. Dito, balik lang sila. Yung mga
Nagsha-shoplift sa ano. Pero I don't think na Canadians yung mga gano'n. Kasi ang dami na rin expat. May Russian, may French, may mga Europeans, may mga Arabs, may mga Indians, may mga Asians, 'di ba? Ang dami. Diverse na yung ano ng Canada, kaya hindi mo rin masabi kung ano siya kasi kahit sabi mong puti, ang Canadian ang mga mga lokal dito hindi naman talaga puti. Sila yung tinatawag ng Indians talaga. Alam niyo yung may mga feather sa ulo, sila yun. Yun yung mga native dito. So, yun. Nakwento ko lang guys, habang nag-aano ako kasi ilang case to, 6 na case ata, strawberry na hihiwain ko, ipe-prep ko. Nag-prep na ako ng pineapple, na-organize ko na rin yung avocados na na-order, then yung banana, na-organize ko na rin. So, ito na lang ang then yung sugar, kailangan ko ibalik sa storage mamaya kasi na-refill ko na rin yung storage. Kasi maaga sila dumating guys eh. Ang namin, ang schedule namin is 10:30. Buti nga maaga ako pumasok. Kasi alam kong maaga sila dumadating. Kung nag-10:30 ako guys, nako, paktay. May binagsak lang naman ng supplier dito sa store yung So, yun. So, ayun guys. Guys, comment down below kung ano naman yung mga recipe na gusto nyong innovate natin sa channel natin. Para naman para naman mabuhayan. Humihingi ako ng tulong sa inyo para naman mapalago natin tong channel na to. Kung nagustuhan nyo yung kwento-kwento natin ngayon, alam kong hindi pa kayo makaka-relate kasi alam niyo guys, nag-uumpisa pa lang rin ako na gawa-gawa ng video. Save memories lang rin. Memories na lang din, di ba? Na kapag kunyari, wala na ako dito, o nasa ibang bansa na ako, nasa ibang lugar na ako, pag naalala ko ang Canada, babalikan ko lang itong video na to. At the same time, nasi-share ko rin sa inyo yung mga insights ko dito sa Canada, yung mga experiences ko, yung mga travels natin. Travels? Kala mo may pera. Wala tayong pera. Hindi naman sa walang pera. Hindi natin priority ang mag-travel, no? Pero kung mapapauwi man ako, siguro maglalaan ako ng kahit konti na budget. Ma-enjoy lang natin yung nature ng Canada. Diba? Especially dito sa Alberta, guys, ang daming yung Banff, ang daming mapag-aanuhan dito sa Canada. Kailangan lang natin ng sasakyan, guys. Kaya necessity dito yun. Kasi merong nakatira sa like 45 minutes away. 45 minutes away sa sa workplace na. Tapos walang dumadaan na bus doon po. Yes, meron pa rin ganun dito sa akin. Walang dumadaan na bus or every 1 hour ang daan ng So pag na-miss mo yung bus, antay ka na ng dinalate ka na, di ba? Kaya necessity ang sasakyan dito sa Canada. Pero since tayo ay may route naman everyday, tsaka walking distance lang naman yung workplace natin from sa bahay, okay lang sa akin na Tsaka ayoko kasi, guys, temporary foreign worker lang tayo, no? Hindi pa tayo permanent residency. So, wala pang assurance na magtatagal tayo dito. Ang sasakyan, 5 years. Bago mo, di ba, 5 years ang mo. So, yung na lang, isi-save ko na lang yun, di ba? Kukuha na lang ako ng sasakyan, ng room na pagre-rentan kasi mag-isa lang naman ako. Kukuha lang ako ng room. Then, isi-save ko na lang yung supposed to be yung budget para sa sasakyan. So, yun. Medyo mahaba-haba na to guys, no? Gusto kong makipagkwentuhan sa inyo kasi guys, mag-isa lang ako naka-duty. Kasi nagtitipid ang company. Kaya naman.
nagtitipid ang company. Kasi, mahigpit talaga sa labor dito, guys. Then, bawat minuto talagang pagtatrabuhan. Pero okay lang rin naman. Okay lang rin naman, guys. Kasi, ito lang naman ang gagawin mo. Wala namang order, di ba? Later, kapag nagawa ko na lahat, wala na. Wala na akong gagawin. Pero, yun, isasama ko kayo mamaya, guys, dun sa storage. Mag-mingo management ako. Mingo management, niro-rotate namin yung, kasi mango ang bestseller namin dito, guys. Niro-rotate namin yung mango, depende sa level ng ripeness niya. So, yun. So, medyo, ano lang, mabilisang tatanggalin lang natin yung mga bulok-bulok. Siyempre, infestation, di ba? Hawa-hawa yan kapag may isang nabulok eh. Kaya, kailangan nating i-sort. Or, ano ba? Yeah, i-sort. Laki guys, oh. Laki. Kaya kailangan hiwain, oh. Diba? Laki niyan. Oh, diba? Ganda. Mahal nito sa atin sa Pinas. Gusto kong ano nito guys eh. Alam mo yun, pag-uwi ko ng Pinas. So, sana mag-business ng ganito. Kaya lang ang dami ng milk tea shop sa atin eh. What's the good thing sa concept ng ng work ko ngayon? Alam nyo guys. Yung work ko ngayon ay ano ano siya, hindi nagpapahuli ang owner sa trends. Kasi 'di ba, ano na ngayon ang self-order kiosk, 'di ba? Yeah, nagaganon na rin kami. Which is sabi nga ng mga customer namin, fancy kasi drink station lang kami. Pwede naman nang i-take order ko, then gawa, 'di ba? Pero hindi. Hindi siya nagpapahuli sa trends. And then, alam niyo guys, 'di ba? Sa comment down below sinong nakakaalam ng Zagu diyan sa Pilipinas. Work din kasi ako sa Zagu diyan before. 'Di ba? Ang gamit na namin 'yan is sealer na. Dito guys, hindi pa nila kilala ang sealer. Oo, leads. Ano ba? Cup leads pa rin ang ano nila. Kaya yung mga, wow, that's fancy. Gaganan sila. Wow, that's cool. Gaganan sila kasi nga sealer yung gamit. Tapos, gaan sila. Sa Pilipinas. Tapos sa Pilipinas. Dito po nga sila kasi eco-friendly kasi yung concept ng kampuan nila. Kasi gusto namin din. So, ano talaga, eco-friendly yung concept ng dito ko guys yung mabasa ng mga story. Ilagay sa freezer. Kasi, nakikita niyo ba yung boxes? Ay, hindi nakikita ano. Hindi ko makapag-video. Gusto ko i-video yung pagsasapat ko kapag may delivery. Kaya lang siya delivery. Siguro next Friday. Yeah, Friday. Hi there! Ayun guys, sorry. So, may customer lang tayo. Kaya naman, no? Usual. Ano pa ba ang unang nabibili sa atin? Is yung mga bestseller natin. Ano? So, yan. Arrange ko lang to. Prep ko na strawberry. Kasi marami pa tayong i-prep.
So, naglalagay ulit. Naglalagay tayo ng strawberry. Okay naman siya. Carrots, watermelon. Nailagay ko na siya, guys. Kanina pagdating ko. So, hindi mo na ako nagtitingnan. Kasi, kailangan napapang na tayo, guys. Kasi, bago pa lang tayo sa sorry, na naman ako ay yeah. So, ayan. Medyo napapa ako sa ganitong napapa ako sa ganitong guys. Ganitong gawain. Sasama din tayo, guys. Hello. I guess the mango slap. What size, dear? Medium size. Would you like to have some toppings with that? Some what? Some jelly? Whenever you're ready, dear. So, yun guys, dyan na kayo. Order. Order tayo. Ano mo yun? Gusto ko sa ganito. Ganito. Hi there. Medium mango? Thank you. Hi, you ordered for pomegranate green tea hot? Yeah. You want it hot? Can you slap it like really hot? Because we're brewing the tea fresh, so it's really hot. Oh, You want it cold? Let just yeah, just a bit. like warm. Okay. It's gonna be cold. Yeah. That's Cold? Okay. So, ang order niya pomegranate green tea. Kasi, ang tea namin guys ay French. Kasi mainit po. So, normally kapag ano ang gusto nila less ice, i-inform na sila na pinubuhay sila ng French. So, matagal gusto nila lahat. Gusto nila. Gusto nila. So,
So, pin natin. So, ayan. Hindi ko kayo madala dito. Kasi siguro kapag may gimbal na. Pero ko sa kasi so it will be like this, dear. It's okay? Thank you. So, cold ang gusto niya, guys. Kasi pag hot, mainit talaga siya kasi fresh namin binublo yung yung tea. So, yan. Siyempre, continuous lang natin ang gawain natin ngayon. Pag wala ng customer, yung ganito naman. Ganito naman, ganito. So, balikan ko kayo guys once na natapos ko na itong strawberry prep ng strawberry, prep ng strawberry. Kasi marami-rami pa ito. Support naman guys, ano naman ako, support naman itong channel natin, like and subscribe, updated kayo sa susunod na videos natin. Tapos kwento lang tayo. Ako, kwentuhan niyo naman ako sa comment section guys kung saan kayo nakapanood dito, saan kayo sari ko itong video ko. Then, kwento naman ano nyo dyan, gusto naman kayo, di ba? Sa mga OFW dyan, kapwa OFW ko guys. Kapwa OFW ko, nakakapanood nito, comment, and ano tayo dito, kwentuhan, buhay-buhay ng pagiging OFW, makabagong bayan ng Pilipinas. Laban lang guys, ang dami ng magkakaroon ng depression dito. Parang nasisiraan ng bait mo. Marami kong napapanood dito sa TikTok. Ako, isa yung babae from Toronto. Yeah. Baliw na siya. I think, may tama na yun kasi hindi na maayos yung sabi ko mga guys. So, kapit lang kapag tinatamaan tayo ng anxiety, napapagod, nade-depress, nalulungkot, pahinga, pero hindi susunod. Dasal. Dasal lang tayo ng pag-ending tayo. Nagkabayan tayo sa araw-araw. Kasi, sa reality, minsan, kahit kamag-anak natin, hindi natin malapitan. Hindi natin masabi kung ano yung reality, kung ano yung sitwasyon natin dito sa abroad na minsan kahit sabihin natin, minsan parang hindi rin sila makarelate, no? Kasi wala sila, hindi na nila nararamdaman, ano nararamdaman mo. So, yun, kapit lang guys, and if makapag-video ako mamaya, ay sasama ko pala kayo sa storage room. Yung storage room ng work ko. Ginagawa yun. Middle management, diba? So, isasama ko kayo guys. Kasi ibabalik ko rin yung sugar tsaka yung na-deliver sa akin. So, gusto ko kasi sa storage room. Dito binagsak ko yung balik ko. Kasi may dito enough space para i-stock yan. So,
Ayun guys, kita-kita tayo mamaya. Dalhin ko kayo sa mango. Sa storage. Tapusin ko lang to. Strawberry. Okay. One eternity later. Yun guys. Welcome back. Ayan na. Hindi ko kasi ito magagawa guys kapag wala pa yung yung isang yung part-timer namin kasi mag-isa lang one-on-one lang ang gawa. So, itong ginagawa ko guys, kunin ko yung mga first out na mangoes para sa next day use namin. So, chiniler namin kasi parang na-over forecast kami. Last week kasi talagang biglang tumal guys after ng holiday. After ng holiday season. So, ayan. Need kong kunin yung mga malalambot na, yung hinog na talaga. Yun kasi yung masarap para sa natin slash. So, ayan. Alam nyo guys, kahit na pagod ako sa work ko, talagang workaholic talaga ako. I don't mind na sabihin nila na work, napaka-hardworking mo. I don't mind. Kasi, eto, bread and butter natin, di ba? So, okay lang na magganon. So, ayan. Yan, guys. Hindi ko na Yan. So, ayun, na oily-oily na yung mukha ko, guys, no? Kasi ako ay pagod na talaga. So, ayun guys, after neto, out na tayo sa work and see you sa bahay. Okay?